Magandang araw mga boss, napacheck up na ni customer itong sasakyan niya at kailangan daw itong palitan ng brake pad. Kaya tatanggalin ko itong gulong para ma-check up ko itong preno niya. Kaya kung ganitong klase yung sasakyan nyo, kayang-kaya nyo ito i-DIY mga boss. Ha? Manipis na yun. Kaya nga sabi mga 1 linggo na lang. Nakakaisang buwan na Ang taning pala kay customer, dapat in 1 week magawa na itong sasakyan niya. Kaya lang mahigit 1 buwan na daw, hindi pa nagagawa. Nang masilip ko nga itong brake caliper niya, manipis na yung brake pad. Ipapihit ko muna itong manibela papunta dito sa kanan mga boss, para mas maluwag ako makapagtrabaho. Tapos gagamit ako dyan ng socket wrench sa number 14 para matanggal ko yung 2 bolt dito sa brake caliper niya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, niluwagan ko na yung bolt dito sa taas. Tapos dito naman sa baba, meron pa yan 1 bolt na tatanggalin ka. Ayan. Pag natanggal nyo yung 2 bolt na number 14, tsaka nyo ngayon dahan-dahan iangat itong brake caliper nyo. Ayan mga boss, kung makikita nyo, kahit 1 kamay lang, kayang-kaya naman iangat yan. Tapos, pwede mo na ngayon tanggalin itong 2 brake pad. At kung mapapansin nyo, itong 1 brake pad dyan mga boss, ayan makapal pa. Tapos itong isa, nako, manipis na masyado. Ayan mga boss, ilapit ko sa camera. Kita nyo yung nipis niya, gapapil na lang, aabutin na itong bakal niya. Pag ganyan mga boss na manipis ang brake pad sa labas, tapos yung sa loob na brake pad makapal, ang problema niyan nasa sliding pin. Kaya hindi pantay ang upod ng brake pad mo. O, di naman, layo ng ano niya, ang layo, di ba? Oo. Kaya ako ipinapakita yan kay customer para sa susunod, alam niya na yung manipis na brake pad at makapal. Wala, tinan mo, stock Stock. Stock. Kaya ang nangyayari, eto, hindi makapal siya. Makapal. Itong isa, manipis. Diba, hindi pantay yung kain. Dahil nga stock up itong sliding pin bolt, yung brake caliper naman, hindi na siya bumalik. Kaya nga itong brake pad sa labas, pirming nakadikit yan dito sa rotor disc. Kaya mabilis siyang napudpud. Kaya kung makikita nyo, hindi pantay itong pudpud ng brake pad niya. Pero kung makikita nyo, ito namang nasa loob na brake pad, diba, makapal siya. Dahil nga yung piston, hindi naman siya stock up. Actually, pag tatanggalin mo itong sliding pin bolt, huhugutin mo lang yan Kumbaga, kamayin mo lang yan, tanggal mo na yan. Pero ito mga boss, dahil sa stock up siya, gumamit ako dyan ng flat screw. Nasa palagay ko naman kakayanin na pag flat screw lang, papaluin ko lang palabas itong sliding pin bolt niya. Pero kung sobrang higpit siya mga boss, pwede kayong gumamit ng vice grip. Pihitin nyo lang yan para matanggal nyo itong sliding pin bolt. At kung sobra-sobra naman sa pagkaka-stack up mga boss, ginamitan mo na ng vice grip, ayaw pa rin, iginato mo na, ayaw pa rin. Ang pinaka-the best yan, painitan mo itong brake caliper para lumabas itong sliding pin bolt. Kaya ako nasasabi yan kasi meron akong ginawa minsan na sasakyan, sabi ko bakit bago yung 2 brake caliper mo? Sabi niya yung sliding pin bolt daw kasi stock up. Ngayon, ang ano ng mekaniko, pinapalitan ng 2 brake caliper. Ang laki ng ginastos niya mga boss, diba? Grabe. Katulad nito mga boss, yung 2 sliding pin bolt, taas baba, stock up yan. Nakita nyo, pinalo ko lang yan ng flat screw. Natanggal ko na itong 2 sliding pin bolt niya. At kung makikita nyo, wala na siyang grasa or tumigas na itong grasa niya, tsaka kinalawang. Pero yung iba kasi mga boss, talagang tad-tad ng kalawang. Talagang hindi mo matatanggal yung sliding pin bolt niya. Kahit gamitan mo siya ng vice grip, ayaw talaga gumalaw. Pag ganun ginagawa ko, pinapainitan ko lang. Dinadala ko sa machine shop para mas sigurado at safe sa trabaho. At dahil sa natanggal ko na yung 2 sliding pin bolt dito sa brake caliper holder, kung makikita nyo, ginamitan ko naman yan ng penetrating oil. Inisprayan ko yung loob nitong pagkakabitan ng sliding pin bolt. Siyempre naman mga boss, kailangan nyo ring linisan yan kung ganito na talagang nag-stack up na itong sliding pin bolt nyo. Pero kung hindi naman siya stack up, okay lang na yung sliding pin bolt nyo ang linisan nyo. Siguro naman mga boss, nakikita nyo kung paano ko linisan itong lagayan ng sliding pin bolt. Gumamit lang naman ako dyan ng manipis na flat screw, tapos yung manipis na basahan. Tsaka ako ngayon, parang tinututulihan mo yung loob nitong pagkakabitan mo ng sliding pin bolt. Ganun lang. Napansin ko lang talaga dito sa sasakyan ni customer, medyo nagkukulang siya sa maintenance. Dahil nga sa ultimo dito sa brake pad clip niya, kinapitan na ng kalawang Kaya kung makikita nyo, inisprayan ko yan ng penetrating oil, tapos kinuskus ko ng basahan. Kasi pwedeng mangyari dyan mga boss, kapag kinakalawang itong brake pad clip mo, pag nagpreno ka, makakarinig ka ng tak-tak, ganun, luluwag siya. Kaya kailangan linisan nyo rin yan.
Hindi ko kasi ugaling lagyan ng grasa yan mga boss, yung sa may brake clip o kaya sa may brake pad. Yung nagko-comment sa akin, dapat load, lagyan ng grasa yung brake pad. Oo, sa'yo. Kasi di mo pa na-experience yung mga pangyayari na na-experience ko eh. Di ba? Much better pa rin sa akin yung experience ko kaysa yung makinig ako sa sinasabi mo. Kasi nga, yung sinasabi mo, minsan kwento lang sa'yo yun, o kaya napanood mo, o kaya naman nabasa mo, di ba? Pero wala ka naman talagang matibay na explanation doon. Pero sa bansa kasi natin, meron kang madadaanan minsan na talagang mabuhangin, o kaya lupa. Minsan, pag naglagay ka ng grasa sa brake pad, may kumakapit na buhangin. At yan na nga yung mga naging experience ko. May darating na customer, na ang reklamo niya habang nasa biyahe siya, nakakarinig siya ng matining na ingay, yung parang ganito, hik, 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 na habang tumutuling yung takbo niya, bumibilis din yung matining na ingay. At nang binuksan ko nga yung preno niya, nakita ko may sumiksik na buhangin sa brake pad. Yun nga ay dahil sa nilagay na grasa. O mga ngatwirang ka, sasabihin mo sa akin, marami kasing nilagay na grasa. Kahit kaunti pa yan, pag natsambahan, kumapit yung buhangin doon, tapos subiksik sa brake pad, o yun na, magsisimula na ng ingay dahil tatama siya sa rotor disc. O yung mga na-encounter ko niyan, yung mga nagpalinis ng preno, nagpalit ng brake pad, yan, tatanungin ko, ano pa pinagawa nyo? Pinalinis ko lang naman yung preno, nagpalit lang naman ako ng brake pad, nagkaganyan na, o di ba? Tapos yung chinik ko nga yung magkabilang dulo ng brake pad, pinahira ng grasa, at natsambahan, may kumapit na buhangin, doon nagsimula na yung ingay. Hindi ko naman sinasabing mali yung ginagawa nyo, kaya lang, ayan ang sagot ko sa inyo kung bakit hindi ako naglalagay ng grasa sa magkabilang dulo ng brake pad o sa brake clip. At kung may makita ka naman na video ko na nagpahid ako ng grasa sa magkabilang dulo ng brake pad, may tinotroubleshoot ako noon. May kwento nga sa akin dyan yung customer na babae. Nagpapalit siya ng brake pad. After 1 month, nakarinig siya ng matining na ingay dito nga sa pinalitan na brake pad. Binalik niya dun sa gumawa. Dahil nga sa may umipit na buhangin, nagkaroon ng guhit sa rotor disc, ayun, pinarepaste niya yung rotor disc, di gumastos pa. Tinanong ko nga yung customer kung malalim ba yung gumasgas sa rotor disc niya, hindi naman daw, o biro mo, pinagkakitaan nyo pa. Kaya kung hindi ko man pinapahira ng grasa yung magkabilang dulo ng brake pad, may dahilan ako. At lagi nyo tatandaan, mga basher ko na mekaniko, sa paggawa may kanya-kanya tayong performance. Kaya lang nagtataka ako sa inyo. Tinuturuan nyo ako kung ano yung dapat kong gawin. Sinasabi nyo na basic lang ang alam ko. Di lumalabas yan, magagaling kayong mekaniko. Pero bakit naka-steady lang kayo dito sa channel ko? Ano yun? Wala nagpapagawa sa inyo? Hindi ba kayo busy? Ako nga ni comment, hirap na hirap ako sumagot dito eh. Alam na kung bakit? Naku, busy ako. Balik na ako sa trabaho mga boss. Napansin nyo, hindi ko masyadong pinas-forward itong video dahil nga sa may nag-request sa akin na gusto niyang matuto sa mga ganitong problema ng sasakyan. Kaya medyo dinitalye ko yung paggawa at humaba yung video. Nakita nyo naman, nilinis ko itong sliding pin bolt tapos pinahirang ko yan ng grasa. Tsaka mo ngayon ibalik yan dito sa dati niyang position sa brake caliper holder. Itusok nyo lang yan. Tapos wag mo munang ilalagay yung isang brake pad dahil nga sa nakalabas itong piston ng brake caliper. Hindi mo rin kasi may ilalagay itong brake caliper dahil nga sa yung dalawang brake pad bago yan at makapal. Kaya importante na ilagay mo muna itong brake caliper pati yung dalawang sliding pin bolt nya, itusok mo muna, ipakapit mo yan sa thread nya. Pag okay na, gumamit ka ngayon ng flat screw mo. Nakita mo kung saan ko itunusok yung flat screw, di ba? Dito sa gitna ng butas ng brake caliper. Ikakalso mo ngayon itong flat screw mo dito sa rotor disc. Tsaka mo ngayon hilahin itong brake caliper papunta sa'yo para yung piston tatama sa brake pad at yung brake pad tatama sa rotor disc na habang hinihila mo itong brake caliper, yung piston naman pumapasok dito sa loob ng housing ng brake caliper mo. O di ba mga boss, madali lang naman kung ganitong klase yung sasakyan nyo at kayo ang gagawa. Okay na, tanggalin mo na yung dalawang bolt dito sa brake caliper at kung makikita nyo, yung piston pumasok na sa loob ng brake caliper housing nya. At ito pa mga boss, pag stock up ang sliding pin bolt nyo, meron kayong mga mararamdaman. Unang-una, pigil ang hatak ng sasakyan nyo. Dahil nga sa, siyempre, stock up yung sliding pin bolt nakadikit yung brake pad Pero bago ko sabihin yung pangalawang problema, ikabit ko muna itong brake pad. Kung makikita nyo, dito sa brake caliper holder, meron siyang guide. Diyan mo itapat yung brake pad mo sa taas tsaka sa baba na gatla. Tsaka mo ngayon itulak. O diba? Basic na basic lang. At dahil sa okay na, pwede mo nang ilagay itong brake caliper mo tapos yung dalawang bolt na number 14. Tsaka mo ngayon i-final na yung higpit. Siya nga pala, yung pangalawang problemang mararamdaman mo pag ganitong stock up nga itong sliding pin bolt, matigas yung brake pedal.
Pangatlo, makakarinig ka ng ingay na para bang may ugong na hindi mo maintindihan na, ayun nga, hindi nga may paliwanag sa akin ni customer, pero sa nakita ko, dyan yung pinanggalingan sa brake pad. Ganun pa man, sabi ko kay customer, i-check ko pa rin yan. Higpitan ko lang muna itong 2 bolt dito sa brake caliper. Pag okay na, ipapihit ko muna itong manibela niya mga boss, ipapasentro ko yan. Alugin ko nga itong rotor disc niya, pwede kasing may kalugyan dito sa bearing. Kaya lang wala mga boss eh. Kaya ako nga nilagyan 2 nut yan eh. Para kumapit itong rotor disc dito sa hub niya. Kaya lang wala talagang kalug dito sa bearing ni customer. Kaya ang gagawin ko dyan, papa-start ko itong makina tapos papalagay ko sa drive. Bomba preno. Lagay mo nga sa drive. Drive. Tama mo. O siyempre, paano ikot dito? Yan, good. Papakinggan ko kasi mga boss kung may lalabas na ugong dito sa wheel hub bearing niya. Gasan mo ng konti. Yeah. Okay naman. Wala nang problema sa bearing. Wala namang gaspang na yan eh. Sige, tapakan mo preno. Drive mo nga ulit. I-drive mo nga ulit. Pinalagay ko ulit sa drive mga boss dahil nga sa may napansin ako, pag preno niya, parang gumalaw yung lower suspension. Kaya talasan nyo yung mata nyo mga boss, pag prenehin ko yan, gagalaw yung itong lower suspension niya. Nakita mo? Nakita mo? Ano? Ano nakita mo? Hindi rin pala nakita ng driver na merong puga dito sa lower arm niya. Ilapit ko yung camera mga boss. Bitawan mo yung preno, bandari mo. Pansinin mo yan ha. Pansinin mo yan. Preno! Oh, kita mo? Nakita mo? Oh. Ha? Ayun oh, sumusunod oh. Wala, mahinang klase to. Sige, drive! So, isa pa. Preno! Oh. Sumasama. Isa pa! Pit! Dapat makita mo. Nako, hindi niya makikita kahit na ituro ko pa. Yung harapan niya, tinuturo ko na yung sira, hindi niya nakikita eh. Ayan pa, na kailangan talasan yung mata. Nako, ako na bahala dyan. Meron kasing, may mga time doon, parang may lumalagutok eh. Ito. Ayun o. Oh. Ayun o, lakas ng uga o. Ayun o. Dapat hindi gumaganyan. Natural. Ito siguro yung sinabi ng driver kanina sa akin na kapag nagpreno daw siya, may naririnig siyang tug. Ganon. Pero sa loob, may naramdaman ako pag nagpapreno. O, yun niya. Panawi. Sa Panawi din na. Ano? Copy. Yun o. Malakas ng uga eh o. Ayun o, di ba nakita? Ayun o. Lakas ng uga o. Lipat ako dito sa kabilang side na busi mga boss. Kung makikita nyo, meron na rin siyang uga. Kaunti nga lang. Maluwag na siya o. Ang busing. Kaya abangan nyo yung mga boss. Papalitan ko na lang ito ng assembly na lower arm. Kaya naman assembly ang gusto ko dahil nga sa may problema na itong 2 bushing niya. Pwede na rin mahina ang ball joint nito. Pero kung kulang sa budget si customer, pwede naman bushing lang. Tanggalin ko na itong 2 nut mga boss. At syempre dahil nga sa same procedure lang naman ang pagpalit ng brake pad, hindi ko na ipakita sa video yun mga boss kung paano ko ginawa dito yung pagpalit ko ng brake pad. Syempre dun sa kabilang side, ganun din naman, wala naman pinag-iba. Basta lagi nyo lang tatandaan mga boss, lagi kong paalala sa inyo, kapag kayo ang nag-DIY ng sasakyan nyo, samahan nyo lagi ng pag-iingat at dapat hindi kayo malilimutin. Ganun. Ipababa ko muna itong hood mga boss dahil nga sa ipaparod test ko na ito kay customer. Pero tignan ko muna yung pinagbago nitong brake pedal niya. Yun ulit. Hapak preno. Okay naman, laki na ng play dyan o. Diba? Ayan o. Malabot yan. Sige, testing. Hindi ka nasama. Hindi na. Sasama pa ako, alam ko namang okay na yan. Isa pa, baka mamaya bigla siyang nawalan ng preno, di kasama pa ako. Joke! Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sana kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!